Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, John 8:58. Itong basahan din, or kung basahan din, sunday sa inyo mga mata. John 8:58. The Bible says, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, ito sibutan nining kabuntagon, 7 I am verses in the book of John. There are 7 I am verses nga ito pagtagad, especially in the book of John. So kaya ito ang text nagisgot ni kung kinsa si Jesus Christ, no? In the Old Testament, but we are concentrating in the book of John, the I am. Iyang i-claim, iyang statement. So, kini nga verse sa scripture or passage, nagisgot kini sa Old Testament existence na especially ni Jesus Christ. Nag-exist na siya even before Abraham, according to him, according to his statement. So, ang iyang pagkasiya, wala magsugod sa iyang pagpakatao diha sa manger. Nagsugod siya way before, way back, or way before Abraham was. So, kung unsa man katiguang si Abraham mas, una pa siya diha. Sa atong isgutan nining kabuntagon kining 7 I am verses, mga bersikulo sa Biblia nga nagisgot sa I am, claiming nga mauna si Jesus Christ. So here are the 7 I am statements attributed to Jesus in the Gospel of John. Number 1, ato makita din eh. Let's see in verse number, or in John 6 verse 35. Ato sa John chapter 6 verse 35. Yonder the Bible says, And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. So ato makita diri sa maong passage, he is claiming that he is the bread of life. Even si Jesus Christ, I am the bread of life. That means, he is the bread, at ang kita din he is the bread that provides satisfaction from spiritual diet. So we are talking about diet, we are talking about food, we are talking about
spiritual food. So that means He is the bread that gives nourishment. No? Dili ning tinapay nga gahatag og sakit. Tinapay nga maghatag og sakit nga panuban di nga mga sakit. Kini nga klase sa nga bread nga gi-claim Jesus Christ gives nourishment. And in fact, iyon di sa itong gibasa, He that cometh to me shall never hunger. Kung doon na kayo gitawag og kagutom spiritually, si Jesus Christ ang tubag niya na. Si Jesus Christ ang usa ka tinapay nga maghatag og satisfaction sa imuhang gitawag spiritual hunger. Kung ingon siya din na og bisan kinsa nga moduol kaniya dili na pagagutomon. Dili na makabaton og spiritual gitawag hunger. Di na siya pagagutomon sa iyang espirituhanon nga kinabuhi. So He is the one tinapay nga ato ang kinahanglan. Now, the Bible also is our gitawag daily bread, ang pulong sa Dios. So Jesus Christ is the living word. The Bible is the written word nga atong gikinahanglan day by day. Sa matag adlaw natong pagkinabuhi, ang pulong sa Ginoo usab ang atong gikinahanglan. Now Christ is the living word, the word of God is the written word. So both kining duha, Jesus Christ and also the Bible or the words of God, ato ang gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Pag-isulti in verse number 48, I am that bread of life. No? Verse 49, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Ang tao, kita mukaon kita mga pagkaon sa atuang panglawas. Pero kana siya maghatag yapon na siya kamatayon. San pa og kapila ka mukaon sa tibok sa uskadlaw. That doesn't guarantee anyone nga di na siya mamatay yapon. Pero si Kristo Jesus ang tinapay sa gituwag og kinabuhi. That speaks, nagisgot kini siya sa spiritual aspect sa tuang kinabuhi. Kung patay ka spiritually, which ato nang makita niya usab, patay ka spiritually, siya ang tinapay nga maghatag og kinabuhi usab. Dili ka na mamatay. Yun sa Biblia. So Christ, in other words, Christ is everything para kanato. Tanan-tanan natong gikinahanglan. Si Kristo ang tubag niya na. So, kung doon na may mga tao nga ang ilahang paghuna-una, tinapay lang sa kalibutan, which mo na'y ginanantaw sa mga tao karon, unsalay isulod sa tiyan. Ang pinaka-importanting tinapay, dili ning pagkaon sa atong unod, ang pinaka-importanting tinapay nga mo si Kristo unta, nga ilang makaplagan sa ilang kinabuhi. Nga moabot man sa ilang kamatayon physically, dili sila magkabalaka sa ilang kalag, kay makasiguro sila na makaadtog langit kung naa sila nining kinabuhi o tinapay sa kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. O lang kini ang bugtong pamaagi nga ang tao dili mamatay, pasabot dili mamatay dito sa impyerno, kung dili makabaton siya paglaom dito sa langit kay naa siya gitawag tinapay sa kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. So He is the bread that provides satisfaction from spiritual diet. No, kung maisugot kita og pagkaon, siya ang tubag yana. Pagkaon nga dili maghatag kagutom sa tao, pagkaon nga dili maghatag og sakit sa tao, which muna nahitabo sa tuang kinabuhi karon. Ang ato ang mga sakit diri sa kalibutan gikan sa atong mga pagkaon
intake na to everyday. Nagtuot nga, mukaon ta kay para di ta para di ta magsakit. Actually, gikan ang mga sakit-sakit din ha. Ano man, tanan tong pagkaon. Diri sa karon diri sa tuang palibot, pagkaon tanan, puro na siya dunay mga chemical. Kanyo imagine ana, sa una ang tao mo ihaw og mananap, tutuon dayon. Pero karon ang mananap, karon ang hayop pag ihawon, tagpila ka bulan diha sa ref or asa malapit nga gi-preserve. Dugay na kung butos unaw-naon, dugay naman na namatay, dugay na na dugta. Galing kay doon na dito ang preservation, gi-preserve kung sa banang preservation diha, kanyo imagine anang pagkaon pang sulod sa lata niya. Tingala ka di man mabaho. Dugay naman ang gihimo. So there's something gibutang diha nga dili taot ng usa ka butang. Di ba ang tao pag mamatay, usay butang. Butang ng formalin para di mabaho. Unsa kay gibutang diha sa atong pagkaon basig formalin puga ang hindi na siya mabaho. Dugay naman ada sa lata. So something atong mahuna-hunaan nga ingon ana na atong pagkaon sa una. Ang tao mukaon fresh. Fresh kayo. Pero karon full of preservatives. Daghang mga preservatives kaya nag-cause og daghang sakit sa mga tao. Tingala ka nga nung masakit wa man ni masigutan sa unang panahon, wa man ni masigutan even in Old Testament times. Ang naalang sa unang mga sikat nga mga gitawag og sakit, delikadong sakit, sanglar gyud. Pero karon tingala ka manggawas sa mga sakit ingon ani. Wa man ta kita sa Bible og namatay tungod sa high blood. Wa man gi-record sa Bible nga namatay sa high blood sa unang panahon. Sa ato pa way high blood sa unang panahon. Karon tanawa ron. Tindaghan na. Sakit sa kasing-kasing. Sakit sa pati dugo. Kagawon. Taas og sugar. Yun ana ang panahon karon nga wala sa unang panahon. Ano man na sa pagkaon. Salamat nga doon na kita spiritual food. Na kita gituwag tinapay sa kinabuhi nga mo si Kristo Jesus. And every day sa itong kinabuhi doon na tayo Biblia, which is gitawag ito our daily food. And the number 2 ato makita din in the book of John chapter 8. John chapter 8. Verse number 12. Iyon sa Bible. He is the light. He is the light. That provides solution from spiritual darkness. So in John chapter 8, ito makita din si bugtag kamay. John chapter 8, verse number 12. The Bible says, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So atong makita din in John chapter 8, verse number 12, He is the light of the world. So He is the light that provides solution from spiritual darkness. Whether we like it or not, when sin entered into the world,
the world is in darkness and people love it. Oh, higugma sa mga tao ang maong kangit-ngit. Look at John chapter 3. John chapter 3, verse number 19. Okay, John chapter 3, verse number 19. The Bible says, "And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be manifest, that they are wrought in God." Now, look at that passage at makita din men love darkness rather than light. So in other words, the world is in darkness. That moment na makita sa Biblia, when sin entered into the world is in darkness. At makita din. But Jesus Christ came as light. No? He is the light that provides solution. Kung doon na may kinahanglan tubag o kinang gitawag og solution sa maong problema nga mao ang kangit-ngit, si Kristo kana. But sadly, people will not come to the light. Why? Because they love darkness rather than light. Anong ilan ang gihigugma ang kangit-ngit kaysa kahayag, because their deeds were evil. Tanawa na. Mostly, kasagaran sa mga tao na naghimo sa gitawag o mga dautan. Naas kangit-ngit. Muhimog krimen, naas kangit-ngit. Pero grabe na gid ang tao po sa panahon karon, bisag sayag, muhimog krimen. But usually people commit crimes gituwag og during night time. Ano man, iyon anak ang tao. Ang tao nga muhimo og dautan naa gyud sa kangit-ngit. Pero bisag unsa ka naa sa kangit-ngit karon, kung muduol ka lang ni Kristo, si Kristo ang tubag nga tungod kay siya ang kahayag. Bisag unsa pa ka dautan ang imong binuhatan, bisag pag unsa ka dinimonyo ng imong gihimo, mga kalihukan sa kinabuhi, si Kristo ang tubag niya. He can provide you light so that ang imong kinabuhi maging magmanifest diya sa kahayag nga ang imong ginabuhat. Ang tanang mga tao nga nas kamatuoran, ang tanang tao nga naghimo kamatuoran o naghimog mga maayong butang, madayag ka na siya, ginapadayag ka na siya, wa kay dapat itago din nga naman, kay balo ka nga kanang imong mga buhat kay gipang himo sa kinabuhi, imo nang gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios. So ato makita diha, but people, ato makita dinhi, they love darkness rather than light, because their deeds were evil. So He is, yung si Kristo, I am the light. Not only He is the bread, yung siya, I am the bread, but also yung siya, I am the light of the world. The world seated in darkness, but Jesus Christ comes din sa kalibutan aron maghatag og kahayag sa ngit-ngit kaayo nga kalibutan tungod sa kasalanan. So we are in spiritual darkness, pero si Kristo naghatag og solusyon na sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Pag-claim na siya ang tinuod niya kahayag. Why kahayag nga ikahatag ang sa relihiyon? Why ikahatag nga kahayag ang mga politisyan sa tibok kalibutan? Bisan pag-unsaon pa nilang ingon niya, sugpoon pa natin ang mga kabuang sa kalibutan. Why tao makasugpo na? Only God can solve that kind of problem. Kung doon ay mga tao nga promise nga, supuon tanan ako ng mga kriminalidad, ay baka ko na nga tao. Bagay sa kasugpo sa iyang kaugalingon nga pagka-dautan. Uban ay noong pagka-dautan noon sa ubang tao, pagka-hinungdan. Kung maay mga tao nga mag-promise anak, kana nga tao, baka ko na. No? Kaya ang tinud-anay nga makasugpo sa pagkadautan sa tao, why lain si Kristo lang
kung ang tao di moduol diha kang Kristo, di gyud na mahatag o kasulbaran ang iyahang pagkadautan o iyahang pagkinabuhi diyas kangit-ngit. So, number 3, ang tagapagtigat. Number 3. In John chapter 10, John 10, verse number 7. Exalted diha, He is Yes Kristo. I am the door. So He is the door that provides safety from spiritual danger. So He is the door that provides spiritual, or that provides safety from spiritual danger. John chapter 10, verse number 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. So siya ang putahan sa gitawag o mga karnero. So He is the door. He is the door that provides safety from spiritual danger. When we talk about sheep o karnero, kini mga karnero, muna yung siya mga hayop ng murag way buot. Paturagas na silang lakaw. Manang kinahanglan gid sila magbalantay. Which ato na makita sa ikaduha pod niya points sa verse number 11 niya. Kini mga karnero magdanghag ni siya nga klase sa mananap. Pero Jesus Christ gitawag siya door alang sa gitawag og mga karnero for safety. Dunay danger whether we like it or not. Naagi na siya danger. Atong kinabuhi, kung kahibalutang magtutuo ta, always na siyang dunay danger. Whether we like it or not, Satan is always on the move. Muna'y gituwag kaaway nga walay pahulay. Ang demonyo sa kalibutan, na adas kalibutan, ang yawa, wala siya'y pahulay. He is on the move. He is working 24/7. Why pagpahulay? Especially karon nga panahon na hapit ang pagbalik ni Kristo, so he is naasis gituwag status nga double time siya. Ano man, gusto niya nga daghan sa madala dito sa maangin padulong sa impyerno. Kaya naman pa impyerno na maangyawa. Munang gusto siya daghan siya madala. O tanawa mga tao karon. Why gituwag og pagpakabana sa ilang spiritual aspect? Ang naalang sa tao, ang kalipay or asa to dapit nga malipay sila, laag diri, luling hayaw dito, bisan asa basta malipay sila, but never silang mind nga moabot man lang unta nga maghuna-una sila Ginoo. O unsa ka no mamatay ko, unsa ka mawala ko ang kalibutan, asa ko kapadulong wa ato na makita. Kamatuoran lang siya nga ang tao way pagpakabana sa iyahang future, especially sa iyahang kalag kung asa mo padulong. Instead karon ang preparation, wa na preparation human sa kamatayon. Human ko na ang say ang gitwag problema kay natudluan sa usa ka pagtulunan nga pasagdi na ng kamatayon kay naabitaw tay mga paryente or mahal sa kinabuhi, mga labuan sa magampo sa ato ang kalag. Mo nay pait kayo nga klases pagtulunan nga diha gisangat ang ilahang hope, ang ilang paglaom kay doon na pa kunoy moampo inig mamatay sila nang saon man karon nga ang gituwag og pagpangandam sa kalag di man sa panahon or human sa kamatayon. Ang pagpangandam sa kalag samtang buhi pa ang tao. Kay kung mao nay procedure sa kaluwasan nga magpaabot kag or magsalig ka nga dunay moampo sa imuha,
kana nga kaluwasan perti na ka unfair na nga kaluwasan. Nganong unfair na? Pananglitan tulo ka tao na lang nabilin sa kalibutan. Namatay ang isa. Ang pasalamat ning pasalamat tong isa nga namatay na ay duha ni ampo. Namatay itong isa. Napasalamat nung unang namatay kana pa isa ni ampo. Kining naulahi mamatay kasi mo ampo ana. Mo nang gituwag og foolishness nga klases pagtulunan. Way klaro nga unfair klase sa gituwag kaluwasan. Dili ingon ana ang kaluwasan sa kalag sa tao. Ang kaluwasan sa kalag sa tao samtang buhi pa siya ihang andamon. Dapat makasabot siya nga gipakamatyan siya ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Dapat iyan ang masabtan. Kung di niya na masabtan, sigurado impierno ang padulungan sa maong tao. Wanang si Kristo usa siya ka pultahan naghatag og safety, naghatag siya og seguridad gikan sa mga kakuyaw, mga spiritual danger, whether we like it or not. Ingon si Apostol Pablo atong tan-awon sa mga kadiyot in the book of Ephesians chapter 6. This is our spiritual warfare. Amo ni ato ang pakigubat. Dapat ato masabtan. In verse number 10 ingon diha, Ephesians chapter 6 verse number 10, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse number 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So God has provided us the whole armor of God. So ato makita din ha. But the fact is, naakita sa gitwag spiritual warfare. There is a spiritual danger lying wait sa atong unahan, sa atong kinabuhi. Pero salamat niya, si Kristo ang pultahan nga naghatag kanatog safety from any spiritual danger. Pero ang pinaka-spiritual danger sa tao yun, ang pag-adto sa impyerno. But Jesus Christ provides safety from that danger, the danger of hell. Number 4, ato makita diri, John chapter 10 again. Ito makita, John 10 verse number 11. The Bible says he is, or say, I am the good shepherd. So he is the good shepherd. He is the good shepherd that provides shelter. Okay? That provides shelter from spiritual detour. So, ako na yung kasulti, kining karnero manggod, kining karnero manggod, prone to make detour sa ilang kinabuhi. Pata, di na yung subay. Kining ituwag og karnero, ang iyahang characteristics nini, pataka lang siya. Always na siya mo commit og detour sa iyang kinabuhi. Muna nga,
Doon na kitay good shepherd. Usa ka maayong magbalantay, nga kanunay ga-provide kinatog shelter. Especially kung ang mga karnero mo detour. So, muna yun si David, yun siya nga, nag-claim siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Talaan sa makadiyat ang passage. That is in the book of Psalm. Psalm 23 verse number 1. Ayun diya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. So, He is leading sa iyang mga gituwag og karnero. He restored my soul. He leadeth me beside, or He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So doon na gituwag rod and staff ang shepherd. Ano man na, yan ang ikawit sa iyahang karnero. Kung mo detour na gani, yan ang kawitan. O diri ka, o doon na staff, o diri ka, bali ka diri ka spanon, di ka magpa detour nga naman. Ang yawa, nagbantay ra nimo. Gabantay ra asa ka napit mag-inusara, diha tukbon ka sa gituwag og kaaway. That is why ang mga karnero dapat panon sila na ay magbantay sa ilaha nga naman. Kay ang yawa, he is our adversary yung sa Biblia. Kaaway siya, unya he is just watching sa mga tao na pwede niyang matukob, mga katauhan sa Diyos kaiyahang matukob. That's why nagpahinumdum ang Biblia nga, be sober, be vigilant. For your adversary, the devil, is a roaring lion. Seeketh whom he may devour. So, iyahang i-devour ang tao o ang katauhan sa Diyos. That is in 1 Peter chapter 5, verse number 8. So, He is the good shepherd that provides shelter from spiritual detour. Number 5. John 11. John 11, verse number 25. So, ato makita dari John 11:25, itong basahon sa makadiyot, ang hantog basa. John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. At makita din siya, I am the resurrection and the life. So in other words, He is the resurrection and life. He is the resurrection and life that provides salvation from spiritual deadness. So is the resurrection and life that provides salvation sa gituwag og from spiritual deadness. Whether we like it or not, sa ato ang past kaniadto, we are dead spiritually. So, there are three kinds of death sa Bible. Tulo ka klaseng kamatayan din Three kinds of death. One is spiritual death. And number 2, physical. And number 3, eternal.
death. So, ito nakita din that moment, Adam and Eve, no, may supak sila sa commandment sa Ginoo. That happens at tuwang gituwag og spiritual death. Ang tao nakabsan siya. Doon ay gituwag og separation ang tao ug ang Dios. Ang spiritual aspect or the spirit of man ato makita diha nahimong patay. Then nagproduce si Adam og race niya, mga kaliwatan, kita kina na-produce, which is spiritually dead. O niya, doon na kita physical death na gitawag, maabot sa atong kamatayon ang physical. But after that, physical death, kung ang tao, dili mabuhay ang spiritual aspect, mo suffer siya eternal death dito sa gitawag og impyerno. Mao na ang klase sa kamatayon ang mahiaguman sa usa ka tao. Tanaw to sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. So in the book of Ephesians, ato magita din ato ang sitwasyon kaniadto in the past, ngunit kita sa atubangan sa Dios. Ephesians chapter 2 verse number 1, ang pulong sa Ginoo din And you hath He quickened. And you hath He quickened. Ba't pasabot gibuhi kita niya? Nganong gibuhi kita niya? Unsa day kita kaniadto? Next verse di ato makita siya, who were dead in trespasses and sins. So in other word, kita di ay kaniadto patay. Tungod sa kasalanan o mga kanang ituwag trespasses, dead in trespasses and sins. So because of those things na atong makita din tungod sa kasalanan nga nahimo sa tuwang unang ginikanan, naging patay kita. Unsay patay diha? Patay kita spiritually. Naman ang ingon sa Ginoo, ayaw mo kaon aning kahoy nga maghatag kanyo sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Because the moment you eat of it, yung si ingon ang Ginoo, ye shall surely die. Iyon ang Ginoo, ye shall surely die. So din nikaon sila, namatay ba sila dito? Physically? Wala. Ang buot pasabot ni sa Ginoo din ang ilang kamatayon nga nahiaguman is spiritual death. Buot pasabot naging separated sila sa Ginoo. Wa na sila communication. Kaya ang communication dati sa tao, ang atong spirit, dapat mo atong communication, line of communication, but because of sin, na-cut off na siya, munang patay kita, separated kita sa Ginoo. Munang ang tao, nagpataka na lagsimba, niabot ang panahon ni ang tao, nagpataka na lagsimba, musimba na lagadlaw, musimbag bato, musimbas baliti, anong simbag baliti? Alam yung matao yan kaya na ako na ikuan diha, na ako na di ingon nato, halad-halaran taning baliti, harap sa baliti, mahadlok. So may naan ng baliti, kahoy raman pero kay mo da kung ipuy-anan sa mga diingon nato, kanya imagine mas kadlukan pa nang mga diingon nato kaysa tinud-anay nga naghimo sa kalibutan. Pero man siya, naging patay kita. Ang kamatayon diha nga gisigutan is ang atong espirituhanong bahin sa kinabuhi, our spirit. No, dunay tulo ka part ang tao, spirit, soul and body. So ang namatay diha dili ang body kasi dahil nikaon si Adam ug si Eve sa maong kahoy nga gidili sa Ginoo, wa sila namatay diha physically, na kinabuhi pa sila for how many years taas pang ilang kinabuhi. But ang namatay sa ilang kinabuhi ang ilang spirit ug ang ilang kalag dili na save. So kinahanglanon nila nga ang tao mabuhi pagbalik kining spirit sa tao. Ingon diri, he had quickened, ginabuhi kita niya, ginabanhaw kita niya. Yung siya, I am the resurrection and life. Without the death, and without the resurrection of Christ, yung si Apostle Paul, hopeless kita, wa kita'y salvation nga maangkon.
That is why our gospel, the elements of our gospel is the death, burial, and resurrection. Di pwedeng kamatayon lang. And in fact, giskutan sa ato ang gospel nga how that Christ died. Diyon sa man ni Kristo pagpakamatay, naghikog ba siya? Namatay ba si Kristo tungod sa sakit? Dili. Ang iyang kamatayon, the question of how that Christ died by shedding His own blood. Muna gished niya iyang blood sa iyang kamatayon dito sa krus sa Calvary. O man ang atong pinakapunto diha, how Christ died for our sins. He shed His blood. Wa siya naghikog. Gished niya ang tanan niyang dugo. Muna ang nasa itong gospel. And then instead that He was buried, and then proving that He died. Kaya kung di siya ilubong, ba't pasabot, wala siya namatay. Nakuyapan na ito. Dahil karabang mga tao, anak karon nga, si Kristo, man ito namatay. Igura man itong nakuyapan. Nakuyapan daw ko, no. The fact na gilubong siya, that means He died. And the fact nga, namatay siya, kinahanglan siyang ma-resurrect. Ba't pasabot, pag ingon sa bilang na-resurrect siya, ba't pasabot, namatay po siya. Muna, ang elements of the gospel, the important there is the death, how Christ died, He shed His blood. He was buried, proving that He died. And He was resurrected. At makita na, He rose again. The third day, according to the scripture, that resurrection, muna yung Kristo, I am the resurrection. Muna kung si Kristo po ma-resurrect, why salvation nga ma-provide sa atuang ginabuhi? Walay gitawag kaluwasan. Gikan sa itong spiritual deadness. Patay kita spiritually. Ano si Pablo nakasulti, He had quickened us. Because Christ was resurrected already. Si Kristo nabanhaw na. So, kaya niyang banhawon puta. Kaya niyang buhion ang atong spiritual deadness, ang atong spirit na patay. Pwede niyang buhion. Kaya siya mismo nabanhaw manggani gikan sa kamatayon. So, in other words, He can provide salvation gikan aning atong spiritual nga pagkamatay. Ang tao patay kaniadto, but because of Christ, we were quickened. Yun sa Bible. We are quickened. So, ito makita din He is the resurrection and life that provides salvation from the spiritual deadness. Number 6. Number 6. John 14:6. According sa Bible, at mabasa din John 14:6, mostly memorized na siya. Jesus saith unto him to Philip, iyon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So He is the way, iyon sa Bible. He is the way and truth. He is the way and truth that provides standard from spiritual deception. Way, nasigutan na sa detour, spiritual detour, shepherd, naghatag siya guidance sa mga karniro niya. Let's concentrate sa gitwag truth.
So siya ang kamatuoran nga naghatag og standard from spiritual deception. Whether we like it or not, this kalibutan, pertindaghanang deceiver. That's why we should be careful that those denominations nga itong makita nga kuyanap sa tibok kalibutan. Pertindaghanang denomination karon pagkadaghan. Whether cult and occult, claiming to be Christian churches, ang mga simbahan daw kuno sila ni Kristo, those are denominations. But if those denominations does not preach the pure gospel of Christ, they are deceiver, deres kalibutan. Ato nang ginasulti, it is because as per warning sa tuang gituwag og mga katawhan nga dili dapat sila kumpiyansa sa mga klase sa denomination nga nagakailap deres kalibutan karon. They have to prove every spirits but pasabot every teaching nga ginadala sa daghan kay mga denomination karon, kung iya ba sila sa Ginoo or dili. Unang ingon si John, try every spirits, they be of God, they are of God, or basig dili iya si Ginoo. Ano ingon sa pulong sa Ginoo, He is the truth that provides standard. Siya ang pinaka-standard mo, ni siya dapat ang basihanan. Si Kristo dapat ang basihanan. Now, kung dili po ta careful, doon ay mga teaching si Jesus Christ, especially siyang earthly ministry, nga dili siya intended para sa body of Christ. That is why kinahanglan tag right division dinhi. Yan naman. Kay ang iyang pag-anhi permero des kalibutan, ang iyang teaching mostly intended para sa mga Hudyo, kini mga Israelites people. That is why he nagkinabuhi siya under the law sa iyang earthly ministry. So mostly, and halos, actually tanan nga iyang gisulti. Kung naalang tayo makuha diya, nga dili siya mo against sa iyang teaching after the cross. Kay doon ay teaching si Jesus Christ after the cross, o doon na po siya teaching before the cross. So before the cross, that is his earthly ministry. So ang iyang teaching diya is intended para sa mga Israelites people, Jewish people. But after the cross, doon na siya teaching. Nawa, masabti sa mga tao, ano ba yung teaching si Kristo after the cross? Ngano dahil, wala ba siya teaching after the cross? Okay, ang ilang pagtuo nga, ang tudlo ni Apostol Pablo, iya na to. Ang teaching ni Apostol Pablo, that is, ato makita, a revelation from Christ. So in other words, those are doctrines from Christ na yung gitudlo that yung sa after the cross. So kinahanglan dapat kita dunay right division nga naman. Kaya kung dili kita maghimo og right division, posible putang mawala sa passing kung diha kita mo concentrate sa earthly and early ministry of Christ. Nga naman, those teachings are intended para sa mga Hudyo. Katong mga teachings nga ito makita sa earthly ministry. Pero doon na si teaching nga iyang gi-reveal diri after the cross. Tanaw na ito na. Galatians. Ato naman yung gibasa at milabay. Pero ato na yung basahon. Nga naman, doon na siya yung mga pagtulunan nga intended para sa body of Christ. Galatians chapter 1, verse number 11 and 12. Iyon siya, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So tunay mga revelations nga ato makita dinhi nga iyang gi-reveal ngadto kang Apostle Paul. O kini nga mga revelations mauning mga mysteries
nga ato makita sa Biblia nga in fact nga atong gisgutan diyan 7 mysteries nga gireveal sa Dios ngadto kang Apostol Pablo, kana nga mga mysteries, those are a church doctrine, mga doktrina kini nga intended para sa body of Christ, and that revelation and that teaching is after the cross. Bisag wala na si Kristo sa kalibutan, pero naghatag siya og doktrina through the Apostle Paul, nga gitawag niya og mysteries. Ha? Mga mysteries. Wala pasabot mga mysteries nga wala niya gitudlo before sa iyang earthly sa iyang earthly ministry. Una mga mysteries, yan naman, wala niya na gitudlo sa panahon sa iyang ministry. Gitudlo na niya karon nga naa na si Apostol Pablo. So those revelations ato makita nga adto kang Apostle Paul, those are doctrines intended para sa body of Christ. That is why right division is so crucial on this matter. Nga naman, kay kundi kita maghimo o musunod sa gitawag right division, that is why Paul is so eager to say nga yung sa study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So we have the truth provide standards. Our standards of doctrines is the Pauline epistles, because we are in the church age under grace. So the standard of our teaching, the standard of church doctrine are Pauline epistles. Katong mga Pauline epistles, mao nang ato ang standard of doctrine. That's the truth nga ato ang ginasunod. Dili itong mga teaching ni Jesus Christ in His earthly ministry, because those are intended para sa mga Jewish people. Whether we like it or not, daghang kayo mga taong deceiver sa kalibutan. Ug nganong nahimo silang deceiver, kay wa sila nagsunod sa gisulti ni Apostol Pablo, rightly dividing the word of truth. Ang ilang gitudlo, basta naas Biblia, para doon na sa ilaha, dili na pwede. Dili na pwede. Kaya daghang kayong mga gisulti si Kristo sa iyang earthly ministry, nga dili siya applicable sa itong panahon diya. Kana magpaputol kag kamot, magpalugit kag mata, dili na applicable sa ito ang panahon karon. Musulod kas na pulo kasugo aron ka makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, dili na siya mo sa ito ang panahon karon. The eternal life nga gisulti ni Apostol Pablo is gift of God, ingon sa Bible. Sa iyang sa ato ang panahon, nahimong gift of God. So that is why importante ang right division sa Bible, so that dili kita makailad, dili kita makailad og mga katawhan nga moadto na sa impierno tungod kay wa kita mosunod sa unsay gisulti ni Apostol Pablo nga rightly dividing the word of truth. Tapusan, itong kita din number 7. Number 7, ingon diha, John 15, verse 1. Sa Bible. John 15, verse number 1. He said, He is, or I am, verse 1, he said, I am the true vine, and my Father is the husbandman. So say, He is the true vine that provides sustenance from spiritual decay. Ang usa ka kahoy, ang usa ka branch sa kahoy, kung di siya matagaan og saktong sustento sa mga nutrients nga kinahanglan, magkaanam siya ka decay, magkaanam siya ka kurap, magkalaya, malaya siya. That is why si Kristo
kung ang atong kinabuhi, kung ang atong kinabuhi, paminaw to nagkaanam og kalaya, nagkaanam og kakurap, kanang gitawag pagkadunot, padulong sa pagkadunot o pagkamatay, ang atong kinahanglan si Kristo. Siya ang gahatag og sustento, aron kita matagaan og mga nutrients nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ang purpose gana is that we can bring fruit. In verse number 2, in every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Kini bisan pag sundugo ni siya sa mga sa farming, applicable na siya. Ang kahoy, di na siya mubunga kung daghan ra kayog sanga. Unang uban, labong kayog dahon, daghan kayog sanga, pamputlon. Nga naman, ang tanang nutrients to, ano na padulong sa iyang dahon. Instead mamunga siya. Maayong sa Biblia, sakto man when we talk about agriculture, tama, biblical. No? Ang Bible, nagsulti diha, ang branch nga dili mabunga, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. That's Bible. Now, kung nagka-decay na ta, kay wala na saktong nutrients, ay itong sinahitabo, pero whether we like it or not, si Kristo ang tinudanay nga sa Bisaya, paras or ubas, sabi siya, vine, siya ang source, siya ang gahatag sustento sa kikinahanglan sa mga branches nga dili siya magka-decay o magka-padulong sa kamatayon, magkalaya. So siya ang gahatag sustento diya na. Una nga, kita nga sa church age, ang mga wild olive nga gigrap. Tala na to sa kuha na Romans chapter 11. Grafted na ta. Kasagaran karon sa tanong, grafted man. Dili gina iyang kaugalingon nga tubo lang sa katanom diha. Dili gina siya iyang kaugalingon, gitapot ra na siya diha, gipatapot. Ikuha tong tinud-anay nga branch, gitapot kita. Mao po na sa Bible. Ang branch, Jesus Christ is the vine. Nasa yung mga branch, ang Israelites gitanggal, gikuha ang original branch, giilisan of, tanaw to dali sa Romans 11 verse number 12. Itong basahon din para masabtan na ito. Kitawag kitag olive tree, or gitawag sig illustration of the olive tree. Yan siya, verse number 12. Now if the fall of them be the riches of the world, he's talking of the Jewish people. Isa kung ang pagkalaglag nila bahandi na sa kalibutan, and the diminishing of them the riches of the Gentiles, isa, how much more their fullness. Verse 13, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. So he is our apostle. He is our spokesperson. So we should listen to our apostle, the Apostle Paul, because he is the apostle of the Gentile. We are the Gentile people. But now, wala tayo race, because there's no race in Christ. Wala na tayo kaliwat diya. No Jew, no Gentile in Christ. Verse 14, if by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, speaking of the Jewish people, which are my flesh, kaliwat niya sa unod, ng Hudiyo, and might save some of them, yun siya.
Verse 15, for if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? Verse 16, for if the first fruit of be holy, the lamp is also holy. And if the root be holy, so are the branches. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, kita, mga wild olive tree, mga Gentile, were grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. So boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branches were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief, they were broken off. Tungod ko sa pagkadili matinuon sa mga Hudiyo, they were broken off. And thou standest by faith. Kita nga nagabarog, nga dunay pagtuo, be not high-minded but fear. Ayaw pagpataas-taas sa imong panghuna-una apan pagkahadlok. For if God spared not the natural branches which are the Jews, take heed lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God on them which spell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. Kung ang mga Hudiyo mubalik na silang pagtuo, kaya sa Diyos nga ibalik sila pag-usab. Verse 24, for if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, and wert grafted contrary to the nature into a good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted or grafted into their own olive tree? So ato makita din ha, tungod kay ang mga Hudiyo naging unbelieving, wa sila mutuo sa ilang Misaya, so they were broken off, they were cut off. Kita nga mga hintil mingtuo man naging gigraft in kita sa gituwag og good olive tree. Bisan tinuod og in nature kita wild olive tree, against nature, pero kaya sa Ginoo nga mag-graft in tungod sa tuang pagtuo kang Kristo. So di lang tawag hinambog naman kita nga mga hintil. Dili kitang original branch, ang mga Hudiyo ang mga original branch, pero kining mga Hudiyo manggod ki sa likway nilang ilang Misaya. Kita na noon ang mituo nga si Kristo di ay mianha sa krus Kalbaryo yan, pagkamatay giluwas kita niya. So nag-graft in kita. But whether we like it or not sa atong kinabuhi, kung doon na may decay sa atong kinabuhi, always remember si Kristo ang tinubdan sa tanan. He can provide mo-sustain siya or mo-sustinto siya unsay gikinahanglan sa unsay gikinahanglan sa tuang kinabuhi, especially sa tuang spiritual aspect sa tuang kinabuhi. So those are ato makita dinhi mga kini gitawag og mga verses sa Bible. These statements provides insights into Jesus' role and identity as the source of spiritual sustenance, guidance, protection, and eternal life for believers. Salamat nga ang tanang gikinahanglan nato sa atong kinabuhi, si Kristo ang tubag ni ana. Especially kung nagkinahanglan tag kaluwasan, which mo na pinaka-unang gikinahanglan sa tao gyud. Ang pinaka-unang gikinahanglan sa tao is salvation. Kana mo na pinaka-unang
butang ang kinahanglan sa tao ang kaluwasan sa iyang kalag. And Christ or Jesus Christ can give that salvation because He already died, He shed His blood, He was buried, and then He rose again. Tungod kay siya na rin banaw pag-usab, munang doon na kita'y paglaom nga sika na siguradong paglaom nga mabatunan tungod kay si Kristo mismo siya man ang pagkabanhaw. Kung si Kristo wa namatay o wa na banhaw or bisag namatay siya o wa siya nabanhaw, ingon si Apostol Pablo useless ng tanan. Ingon si Kristo, ingon si Apostol Pablo, our faith is vain. Our preaching is vain kung si Kristo wa mabanhaw gikan sa kamatayon. But the fact nga siya ang pagkabanhaw, and in fact nabanhaw siya human sa kamatayon, so He can provide salvation, sure salvation sa tuang mga kalag. Hindi kita matug impyerno kundi mong adto kita og langit. If we believe what Jesus did on the cross, that means the gospel. If we believe the gospel, Jesus died, He shed His blood, He was buried, and then rose again the third day. Kung ato ng tuuhan, ingon sa Biblia, makabaton kita kaluwasan. And ingon sa Biblia, pagpamatuod nga luwas ikaw, selyuhan kaniya sa selyo sa balaang espiritu diha sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, according to Ephesians chapter 1 verse number 13. He's going to seal, no? Sa atong kinabuhi, the sealing of the Spirit, muna pagpamatuod nga nakabaton kag tinuod na yung kaluwasan sa dang nituo ka sa unsay gihimo ni Kristo Jesus diha sa cross sa Kalbaryo.